Magandang hapon po at magandang gabi sa inyo mga kapatid. Narito na lang po tayo sa ating pong midweek Bible study po. Ayan, nabi ko nga po, hello Dasha and hello Adeline, ang ating pong mga apo. At kamusta kayo at kamusta tayong lahat. Salamat po at natapos na po ang malaking bagyo. Aking natakutan ng karamihang Pilipino, nandun nga po. Ngunit pasalamat tayo. Ang Panginoon Diyos, narinig ang ating pagpapakumbaba, ang paghingi natin ng awa, ang ating pag-iyak. Narinig ng Panginoon ang ating mapanalangin, kaya humina ang napakalakas na bagyo. Ang bagyong, for the first time, halos hindi na makita ang mapa ng Pilipinas. Kaya po, sa gabing ito, ating pag-aralan ang pag-iyak natin sa Diyos. Kaya po, sana nandiyan kayong lahat at kayo po ay mag-share, mag-invite tayo ng mga kapatiran, kaibigan na makinig ng ating pong pag-aaral. Katulad po ng aking gagawin ngayon, mag-share pa rin po tayo ng mga kapatiran natin. Ano po? Sama-sama po tayo na tayong lahat ay manood ng ating pong pag-aaral sa gabing ito po. Bigyan po natin ng oras ang Diyos. Marami kasi wala nang panahon sa Diyos. Tulad po na pinag-aralan natin last week, ang pinag-aralan natin ng nakaraang Miyerkules ay kilala ako ng Diyos. Din po ang ating pinag-aralan. Ano po? At nakaraan din po yung bagyo rin, si Brother Nonoy din po ang nagturo. No, sa mga bagay na ganon. Kaya kung titignan natin, sa ating mga pinag-aralan sa mga araw ng Miyerkules ay may naugma sa ating mga buhay. Ngayon po, tatalakayin natin sa gabing ito, umiyak ako sa Diyos. Or, I cried out to the Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, muli magandang gabi sa inyo. Bago natin simulan ang ating pag-aaral, samahan niyo po ako, manalangin tayo. Ano po, ng ating pag-aaral, sa gabing ito. Let us all pray. O Lord God, in heaven, dakilang Diyos, narito kami muli, Ama, humihiling ng iyong gabay at nubay ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga aral na ito. Narito muli kami, Panginoon, na muli nagpapasalamat sa iyo. Papasalamat kami sa patuloy mong pagdinig sa aming mga panalangin, sa aming mga pag-iyak sa iyo. Ang panawagan namin sa iyo, Panginoon Diyos. Marami po salamat, Ama. At dalangin namin patuloy na bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo lamang. Salamat po at gamitin mo po kami lahat na maging instrumento mo upang maparating ang iyong salita na lahat ng tao na aming nakakasalamuha. Salamat muli, Panginoon, sa gabing ito, sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, sa iyong pangalan. Doon aming dalangin, pasalamat. Amen. Mga kapatid, nasubukan niyo na ba umiyak sa Diyos? Marami nag-iiyakan, lalo na nung nakita natin ng pangyayari ng bagyong Tino. Sa ibabaw ng bubong, nandoon umiiyak ang mga tao. Humingi ng tulong sa klolo. Ganon din tayo. Naranasan natin yan ng Marikina ng panahon ng Ondoy. Ako mismo, ang aking pamilya, nandoon sa ibabaw ng bubong. So, maraming pag-iyak, maraming luha, dumadaloy. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-iyak sa Panginoon Diyos? I cry out to the Lord. Ang ating pong pinaka-teksto natin ay nasa Awit, chapter 142 po. Sa wikang Tagalog, ating babasahin. Maya-maya po lahat ng isa-isa. So dito po, sabi niya, mga awit, chapter 142. Tingnan po natin. Silipin na po natin ang banal na kasulatan ng inyong Biblia. Buksan na po ninyo. Sa chapter 142. Yan. Kung titingnan ninyo, sa wikang English sabi niya, I cried out unto the Lord. Sa wikang Tagalog, ang sabi niya, ako'y dumadaing ng aking tinig.
So, ang cried out ay pagdaing. Pero, ang iba, ginagawang complain. Katanungan natin sa gabing ito, sa mga background na ito, contemplation of David or maskil, a musical term na tinatawag. Yung pong maskil is a musical term na binabanggit. A prayer when he was in the cave. Nung nasa kuweba po si David, ito ang sinulat niyang panalangin. Kaya sabi niya rito, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon. Ako'y namamanhik ng aking tinig sa Panginoon Diyos. So kung titingnan natin, yung Cave of Adullam, kung saan tumakas sila, tumakas ang the King of Gath, panahon ng mga Pilistino. Yan natin na ito, fleeing the King of Gath. Pagtakas ni Samuel doon sa hari ng Gath, sa mga hari ng mga Pilistino nung araw. Yun ang tinatawag na Cave of Adullam. Sa 1 Samuel chapter 24 naman, the Cave of En-Gedi, kung saan hinabol si Saul, pursued by Saul, o paghabol ni Saul pala, tinatawag na din ito. So kung titignan natin, ang kuweba noong panahon ng araw, parang kanlungan. Doon pupunta ang tao, may pinagtataguan, pero sa pagtago na yun, andoon ang kanilang pagkakataon na umiyak sila sa Diyos. Nasubukan niyo ba pumasok ng kuweba? Madilim, parang hindi natin alam kung ano nasa loob, meron tayong takutan, pero kapag nandun tayo, kapag nandun ka, doon mo mapapagnilay-nilay o bulay-bulay ang mga nangyari sa buhay mo. Kung titingnan natin. So, ito po yung background ng Psalm chapter 142. Sa ibang okasyon naman, a psalm of discouragement and loneliness. Kuminsan naman, sa kuweba, nandoon yung napunta ka doon para na-discourage ka sa isang bagay, gusto mo mag-isa. Kuminsan yung binanggit ko na rin po kanina sa kalungkutan natin. So, marami nakaka-relate sa pag-iyak. May umiiyak dahil namatayan, may umiiyak dahil nasaktan ng puso, nabigo sa pag-ibig, may umiiyak dahil naloko, may umiiyak dahil na-scam, may umiiyak dahil natutuwa. Kung titignan natin. Dito, sa verse 2 ng Psalm chapter 142, sabi ni David, aking ibinubugso ang daing ko sa harap niya. Aking ipinakilala sa harap niya ang kabagabagan ko. Ibinuhos ni David ang complaint niya. So, masama mang mag-complain sa Diyos? Do we have right to complain to God? Tingnan niyo po. Sagot po dyan, yes or no. Dalawa. Tingnan natin. Alamin natin bakit. David's cry to the Lord. I cry to the Lord with my voice. Sabi niya, I make supplication, pagmamakaawa, pleading for compassion. Nagmakaawa si David saka na maawa sa kanya ang Diyos. Ganon ang ginawa nating lahat nung tayo'y nagkaroon ng parang bilang tao na hintakutan tayo sa laki ng bagyong ito. Nakita natin kasi ang disgrasya ng Tino, pero sa uwan mas malaki pa pala. Kaya tayong lahat ay nagmakaawa na maawa sa atin ng Diyos. Kung titingnan natin lahat. Ito yung pag-iyak ni David. Talagang umiyak si David dito. As of one in real distress. Para po talaga siyang nasa lugar na para bang, nasa dulo na ng bangin. In distress. Andun na po talaga. Wala na siyang mapupuntang iba. Wala na siyang masisilungan. Wala na siyang matatakbuhan. Kundi naalala niya ang Diyos. Ang tao ganito. Kuminsan, kapag tayo'y masaya, kapag tayo'y maayos, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Pero kapag nasa alanganin na tayo, saka tayo tatawag sa Diyos. Tingnan niyo po. Hindi po ba? Madalas, pag may nangyaring di maganda sa buhay natin, sinisisi pa ang Diyos.
Sa anong kakaiba ng complaint at sa pagsisisi? Yung sinisisi ang Diyos. So, titingnan natin itong mga pagkakataon nito sa gabing ito. Malalaman natin yan. Sabi ni David, I pour out my complaint. Ayan. Binuhos ko ang aking complaint. Pero kung titingnan natin dito, no, sabi niya dito, ibinubugso ang daing ko. Complaint is daing. Daing ni David. So ano yung daing? Pagod na ako, Lord. Even si Paul, dumaing. Si Kristo dumaing sa Diyos. Kaya kung titingnan niyo po, hindi po literal na complaint, pagdaing na tinatawag natin, na binabanggit ito. Kaya ang tanong nga, is it acceptable to complain to God? Katanggap-tanggap ba to? Ano ang ibig sabihin dito ni David? If bitterness toward Him or ingratitude sa Diyos, kailangan natin magsisi. Kung galit ka sa Panginoon Diyos, at kung di ka marunong magpasalamat sa Diyos, dapat mo pagsisihan yan, kapatid. Pero, yung complaint na tinatawag, binabagit natin, ito yung pagdaing mo lang, nanginaing mo sa Diyos. Pero complaining against God, that is a sin. Yan po ang hindi dapat. Yung nagko-complain tayo sa Diyos. Pero yung hinaing mo lang, parang inilalatag mo lang kay God na ito po ang pangyayari sa aking Lord. Bakit nangyari sa akin to? Mga tanong na ganun. Pero when you complain against God, Lord, ba't mo ginawa sa akin ito? No, that is not good. Hindi po tama yan. Tingnan niyo po. Katulad ng katanungan na, kung mabait ang Diyos, bakit may dinadala sa impyerno? Tingnan niyo po. Pero ito po sabi dyan, gusto ba ng Diyos na pumunta tayo ng impyerno? No. Why? Bakit naman yan nilagay pa ang impyerno? If God does not want us to go to hell, why did He put hell? Anong purpose ng Diyos sa hell? Tingnan niyo po. Hell is not for man. Hell is for the devil. Nilagay yan. Tingnan niyo po. But those who obey, who follow the devil's steps, will be in hell also. Tingnan niyo po. Hindi gusto ng Diyos magpunta ka ng impyerno. Hindi gusto ng Diyos na maghirap ka. God does not want you to suffer. God does not want you to have more problem. Hindi. But who made the problems? God? No. You made the problem. Tingnan niyo po. Wala pong pinag-iba yan sa financial na problema. Bakit ka nagkaroon ng maraming utang? Pinayagan ba ng Diyos na umutang ka? No. Ikaw ang utang ng utang. Hindi inayaan ng Diyos na umutang ka. Ngayon, ito, mahirapan ka, wala ka na makapitan. Wala kang pambayad. Gipit ka na ngayon. Tsaka ka iyak sa Diyos. Tingnan niyo po. Pero nung uutang ka, naisip mo ba ang Diyos? Tingnan niyo. Nung uutang ka, naisip mo ba ang Diyos? Yan ang katanungan. Ano po? Bakit ka nagkasakit? Gusto ba ng Diyos magkasakit ka? Hindi. Kasi hindi natin inalaga ng ating pisikal na katawan. Isang bagay din po yan. Hindi natin inalaga ng mga pagkain natin. Kain lang tayo ng kain, ganito, mantika, no? Ayaw kumain ng gulay. Tingnan nyo. Iba po yung sakit na nahawa ka. Kasi kahit na malakas ka, meron talagang pagkakataon na mahahawa ka. Ito yan. Pero yung sakit, dahil na ganito, dahil kagagawan mo yan. Baka nung bata, katulad ng mga nagkakasakit ngayon sa kidney, ganung bagay, bakit nangyayari? Gusto man ng Diyos yun? No. Hindi gusto ng Diyos yan mangyari sa iyo. Katulad ng sinasabi dito, no? Yung struggle. Sabi nga sa 1 Peter, basahin natin ha. 1 Peter chapter 5. Din niyo po. Sabi ko nga, di ba? Nagdumaing din sila. So, basahin po natin ang 1 Peter sa wikang Tagalog. Chapter 5, verse 7. Na inyong ilagak sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya, sabi ni Pedro. Ibigay mo sa Kanya ano? Ang lahat ng kabalisahan mo. That is yung daing mo. Ibigay mo ang lahat ng daing mo sa Diyos. Yung hinaing mo, Lord,
Hirap na ako, tulungan mo ako, gabayan mo ako. Ganon. Tulungan mo ako. Nagkamali ako, nagkasala ako. Kaya sabi niya, kuminsan kasi, yung bang, hindi tayo marunong pasalamat sa Diyos. So magsisi tayo. God was there. God is merciful. Niyo po, maawain ang Diyos. At ang Diyos kailanman, hindi kanya gustong pumunta ng impyerno. Hindi niya gustong ikaw ay mahirapan. Pero dahil po dito sa kagagawan din na David, kaya siya nagtago doon. Hinabol siya, di ba? Kasalanan po ni David din yun. May nagawa siyang kasalanan. So, ganun din po tayo. If we committed a sin, there is always consequences. Yan po, na binabanggit doon. But we, in those consequences, sa mga consequences ng kasalanan natin, we have time to repent. We have time to think it over. Yan niyo po, isipin natin, pumunta ka ng kuweba. Hindi literal na kuweba. Ibig sabihin, sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Kung mananalangin ka, pumasok ka sa kwarto mo. Sabi ng Panginoon, di ba? That's the time na binabanggit. Alala ko turo sa amin nung araw, sabi niya, desert. Desert is where you are alone. So, nandoon wala kang radyo, walang news, walang cellphone, walang lahat. So, yun po yung sinasabi na, be with God alone. A quiet time with God. Yun po, nawawala sa tao ngayon. We don't have any quiet time anymore to God. Why? Pansinin niyo po ang tao. Pagkagising, anong hawak? Habang kumakain sa lamesa, anong hawak? Habang nasa sasakyan, anong hawak? Habang nakikinig ng worship, anong hawak? Tingnan niyo po, na binabanggit. Okay lang mahawakan yan. Meron ng Bible apps eh. Kaso hindi binubuksan, ano po? Ayan. Kaya po, yan tinasabi natin, no? So, kaya nga, this remind us of our struggles and how we need Him. We need God. Buong Pilipinas, tumawag sa Diyos. Pero nung walang bagyo, tumatawag ba sa Diyos? Tingnan niyo po. Meron na nga church na nilagay ang Diyos sa isa't malapit sa inyo. Pero hindi pa pinapansin. Kapag tumatawag ang Diyos na mag-aral kayo ng salita, walang pumapansin. Kapag tumawag si congressman na may bigayan dito, ang daming pumapansin. Tingnan niyo po. Di ba? Yan po ang katotohanan na binabanggit natin. Complain tayo ng complain. Bakit ganito yung mga mga leader natin? Sino ba ang nag-alala sa kanila? Tayo rin po mga Pilipino. Kaya dapat po maging wise na tayo. Ganon din po sa buhay natin mga kapatid. Tulad ng tinuro ko lagi, unahin natin ang Diyos. Diba? Naalala niyo po yung binabanggit doon. So, every psalm of complaint, hinain, ends with trust in Him. Pagtiwala sa Panginoon Diyos. So, in verse 3 and 4, sa awit, tayo natin, balikan natin ang awit. Chapter 100, o dito kanina, sana yon. Yan. Sa verse 3 and 4 ng awit, chapter 142, nang manglupaypay ang diwa ko sa loob ko, nalaman mo ang aking landas. Sa daan ng aking nilalakaran, ay pinagkublihan nila ako ng silo. Sabi ni David, when my spirit was overwhelmed, sabi niya doon, within me, then thou knewest my path. Naalala niyo tinuro ko Psalm 139? Kilala ka ni God eh. Alam ng Diyos kung saan ka patutungo. Alam ng Diyos kung anong tinatahak mong daan. Pero ganun pa man, alam ng Diyos yan. Kaya naglagay siya ng daan. Kaya sabi ni, binigay niya ang kanyang anak na sa ating Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, I am the way. So there is a way. Naalala niyo kantang Stepping on the Light? We need to walk in the steps of Jesus our Lord. Kailangan po natin doon. Sabi niya ngayon dito, tumingin ka sa aking kanan at tingnan mo, sapagkat walang tao na nakakakilala sa akin. Kanlungan ay kulang ako. Walang taong lumilingap sa aking kaluluwa.
nag-iisa si David. Wala siya. Kasama. Sabi niya, I look on my right hand and behold, but there was no man that would know me. Wala na nakakilala sa akin. Dati siyang hari. Pero wala nang nakakilala sa kanya. Tingnan niyo po. Parang nangyari sa Panginoon, ano po? Nung pinagkanulo na siya. Nung iniwan na siya. Pagkatapos ng Panginoong Yesus, magpagaling, magpagamot, magpakain, para bang walang nakakilala sa kanya. Walang nakakilalang tao. Hanggang ngayon po, parang walang nakakilala sa Panginoon. Kilala lang ang Panginoon kapag may kailangan. Yan ang katotohanan po. Andyan tayo. Kilala ka ng kaibigan mo kapag may kailangan sa iyo. Pero pag wala nang kailangan, hindi ka man lang naalala. Birthday mo, hindi ka man lang batiin. Di ba? Laging ikaw ang naghihintay na ikaw ang batiin. Hindi po dapat ganun tayo, mga kapatid, mga kaibigan ko. We have time. Sabi nga din na Solomon, there is time for everything. Time for Bible study. Announce tayo ng announce. Every Sunday, announce dito, announce doon. Nasaan? Ang more than 100 na kapatid. Nasaan sila? Mga kabataan, nasaan kayo pag Bible study? Pero pag swimming, overloaded kayo. Nawala na ang anchor. Nawala na yung angkla sa Panginoon. Kung titingnan natin. Kaya dito, sabi niya, when my spirit was overwhelmed. Sabi sa Tagalog, nang nanglupaypay ang diwa ko. Kuminsan ganun tayo eh. Nang lulupaypay tayo, we are being overwhelmed by those problems and trials, suffering sa buhay natin. At parang wala na bang katapusan ng problema? As if para bang, bakit ganitong hirap na tayo? Tingnan niyo po, nandyan ang Panginoon Diyos. Sa bawat hirap natin, sa bawat hinagpis natin, sa dulo nito, ang ating pagtitiwala sa Diyos, na iaahon tayo mula sa kadiliman. Ngunit, dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos at manatili sa kanyang aral. Perhaps, feeling helplessness, perhaps, loneliness, David, maaaring yan ang nararamdaman niya. Wala na siyang katulong. Sabi niya, lumingon ako sa kanan, wala na nakakilala sa akin. There is no help. Wala nang help. Wala nang tulong na nangyayari doon. Naramdaman niyo ba nag-iisa ka? Naramdaman niyo na ba na nag-iisa ka? Titingnan natin. Tingnan niyo po. Kung binabasa sa akin yung mga comment, kung titingnan natin. Ay, teka po, lumakas ang aking volume. So, kung titingnan natin mga kapatid, do you ever feel alone? Sabihin mo, oo. No. The truth is you are not alone. Feeling mo lang na nag-iisa ka. Kasi nga, para bang guilty feeling mo, parang wala ka ng kakampi, walang ano, pero nandyan ang Diyos lagi. Ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. But we have a responsibility and a duty not to forsake, not to leave God. Pero ang nangyayari po sa atin, every time, we forsake ang Diyos. Especially pag araw ng linggo, we forsake God. And that is true. Huwag tayong masasaktan, pero yan po ang katotohanan. Ano po? Itingnan natin. Di ba?
sa buhay natin, mga kapatid, dito sa Mark 14, balikan natin. Mamaya balik tayo sa Psalm 142. Mark chapter 14, verse 33. Tayo ay magbasa ulit ng Biblia. Marcos chapter 14, 33 to 35. At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, nagpasimulang nagtakang totoo at namangalaw na mainam. Naalala niyo po ito? Minsan sa mga Bible verse ko na nakaraan, weekly Bible verse ko, just 1 hour. Di ba? Just 1 hour. Si Kristo nandoon, piling niya, pinabayaan na siya ng Diyos. Kasi nasa prophecy po yun. Nasa awit din po yun. My God, why thou hast forsaken me? Sabi niya sa cross. Pero alam ng Panginoon, it's not, sabi ni Kristo, it's not my will, thy will be done. Tingnan niyo po yung word na yon. Not my will, sabi ni Kristo, thy will be done. So alam ni Kristo, hindi siya iniwan ng Diyos kailanman. Yun niyo? Never. Pero dito, ang Panginoon, nagdumaing. Sabi niya, if it's possible, let this cup pass from me. Sabi niya doon. Tinan nyo, yung binabanggit doon. So, unditin natin mga kapatid. Ano po? Balikan natin. Sabi niya, you knew my path. Alam mo yung daan ko eh. Alam na ni God eh. Pero hindi tayo pipigilan ng Diyos. Hindi tayo robot. We have choices. Tinuro ko na rin dati yan. May sarili kang pagpipili. Pipiliin mo kung ano yung tama at mali. Binigyan ka ng wisdom ni God. Ano po? Nasa atin ang pagpili. Ikaw ang pumili. Kaya nga dapat sa simula pa lang alam mo na. Alam mo yan. Ano po? Hindi basta-basta decide tayo ng decide na decision natin. Alam mo yan. You know my path, sabi ng Panginoon Diyos. Alam ng Diyos yan. In retrospect, David know that God is in control. Kaya nga binanggit niyan, you know my path. Why? Because David believed that God is still in control despite of his loneliness, despite of his yung heartbreak, despite of his sin, despite of ganito mga bagay na to. He know that God is in control. That David knows that God knows everything what is happening on his life. Psalm 139. God search you. He knows you. Tinuro ko no dati, di ba? So dito po, ayan, binanggit ko, Psalm 139 verse 1-4. You search me, sabi niya doon. Tinuro natin, di ba? Kilala mo ako. Simula sa aking pag-upo, sa paggising, kilala mo ako. Sabi ng Panginoon Diyos sa 139. No po? Alam niya lahat ang nangyayari sa buhay natin. Alam niya po ang nangyari sa Cebu. Pinabayaan ng Diyos ang pangyayari sa Cebu. Ayaw ng Diyos, ni isa man ay may mapahamak. Ayaw ng Diyos po yun. But all the natures happening in this world has been part when God created the world. Kasama po doon lahat yan sa pangyayari. Ang Diyos ba gumawa ng baha? Maliban sa panahon ni Noah? No. Tayo na rin po may kagagawa ng baha. Putol ng puno, mining dito, mina dito, quarry dito, quarry doon, sinisira natin ang bundok. Yan nangyari ang mga baha. Tatayo ng bahay sa paanan ng bundok. Tatayo ng bahay sa ibaba ng bundok. Kaya pag nag-landslide, yan po. Ang tanong naman natin, saan pa magtatayo? Puno ng Pilipinas. Wala nang tatayuan. Yan mga katanungan naman. Pero ako naniniwala, God will always provide. Ano po? Tandaan niyo po. They have set a snare for me. Andun, kalaban niya, kaaway niya. So, sino kaaway natin ngayon? Diba? Open seek to entrap, to destroy. Ang demonyo po, ang kaaway natin. The devil wants you to be away from the Lord.
Gusto ng demonyo na mawala ka, gusto ng demonyo na mag-suffer ka, gusto ng demonyo na mahirapan ka para sisihin mo ang Diyos. Kaya nga po sabi ko kanina, maling sisihin ang Diyos. But we can do na, tinasabi natin, hinaing. It's not just a complaint against God. Complaining of what's happening in your life. Pwede po yun. No po, na binabanggit doon. Kaya dito po, sabi niya, maging maingat kayo. Sa 2 Corinthians din natin. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Sabi po natin. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Upang wag kaming malamangan ni Satanas. Kita niyo po? Sabi doon, di ba? Lest Satan should get an advantage. Kuminsan po kasi, Satan want to get an advantage on you. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Flee, Satan, layo mo sa diablo at lalayo sa iyo. Yan ang nangyayari. Di nyo? Sabi ko nga sa inyo kanina, sino may kagagawa ng problema mo? Hindi ang Diyos, kundi tayo ang may kagawa ng mga problema natin. Tandaan niyo po, tayo, lahat tayo, hindi ang Diyos. Yun po, kagagawan po ng Diyos. Sabi niya, be aware, mag-ingat ka, beware. The devil is like a roaring lion, sabi doon. The devil kuminsan nagpaan yung tupa. Maganda paningin mo, maganda itong mga bagay, pero hindi mo sa loob pala nun. Na-entrap ka na. Kaya yun ang problema natin. Niyo po. See? So 1 Peter chapter 5 verse 8. Tayo po natin ha. 1 Peter chapter 5 verse 8. Paalala tayo ng paalala. May Bible study. Kayo'y maging mapagpigil. Yan. Tignan niyo po, sinabi, di ba? Be sober, mapagpigil, be vigilant, mapagbantay, because ang iyong kaaway, ang demonyo, sabi ko kanina, like a roaring lion, yung binanggit doon, 1 Peter 5:8. So, none acknowledge me. Wala nang nakaka-acknowledge sa akin. Ano nyo, naramdaman nyo po ba yung ano, ginawa mo na lahat na mabuti, pero tinitingnan pa sa iyo yung pagkakamali mo? Di ba? Ginawa mo na lahat na mabuti, parang isa masama pa. Sasabihin pa sa iyo, binitray mo ako. Yan po, nakakalungkot. Diba? Even Kristo. Walang nag-acknowledge na kay Kristo. Nung panahon na si Kristo ay binubugbog, tinatadyakan, sinisipa. Wala nang nag-acknowledge sa Kanya. Pawang lahat ng tao ng paligid nung patayin si Kristo, ipako si Kristo, ipako si Kristo. Ganyan po nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero nung namatay na si Jesus, naawa ang tao. Tignan nyo? Here we see discouragement and loneliness. He sees no escape or relief. Wala nang tatakasan. No one cared for my soul. Sabi niya, even though David was surrounded by allies, he still felt alone. Kahit marami siyang kakampi, pero feeling niya wala na siyang kaibigan. Binitray na siya ng kaibigan. Loneliness is not necessarily being alone, but feeling alone. Sabi doon. Diba? Nasa loob mo yun eh. Feeling mo, nag-iisa ka, pero no, you're not alone. Tingnan niyo po, bakit naman nade-depress? Kasi nga po, feeling nila yun. Yun ang nararamdaman nila na wala, parang wala na silang kakampi. No. Andyan ang Diyos lagi. When you are depressed, make your time to be with the Lord. Do the work of God. Yan po, obserbahan mo. At ako, nakarelate po ako dyan. Tingnan niyo po. Baby is not the only one to feel this way. Elijah, naramdaman niya parang wala siyang kakampi, di ba? Tumakas din siya punta sa kuweba. Di ba? Gusto na nga niya mamatay eh. Pero mali siya doon. Di ba? May purpose pa siya. My God, sabi ni Kristo. Bakit mo pinabayaan? Si Kristo, nag-complain ba si Kristo rito? Did he complain against God? No. Yung hinaing lang ni Kristo. Di ba? Yung feeling niya. Pero hindi po siya iniwan ng Diyos. Because alam pa rin ng Panginoong Yesus na kasama niya ang Diyos at that time, even when He was in the cross. Jesus know that God the Father was with Him.
Alam po niya yun because He knows that He going to be alive again. Alam ng Panginoon yun na mabubuhay siya ulit. Alam ng Panginoon Diyos, mahal niya ang tao. Kaya bibigyan niya ng pag-asa. That's why Jesus was been resurrected. Why? Bakit muli nabuhay si Kristo? Because God loves us. He wants to give us hope. Na merong pag-asa na mawala tayo sa kalungkutan, sa kadiliman, at gusto niya pumunta tayo lahat sa kanyang piling. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ayaw ng Diyos pumunta ka ng impyerno eh. Hindi ba? Ayaw ng Panginoon yan. Titingnan natin. See? In Psalm chapter 69, 8-9, sabi na another son of David. Dito, messianic ito po. Ito may binabanggit ko sa inyo kanina. Nasa prophecy po ito eh. Ano po, basahin po ninyo. Maganda po ito. Yung sabi dito. Yan. Basahin natin ha. Psalm chapter 69, verse 8 and 9. Tingnan nyo po. Ang sinabi dito. I am become a stranger unto my brethren and an alien unto my mother's children. Tingnan nyo po. Di ba si Kristo ganon? Hindi na siya kinilala ng kanyang mga kapatid. Sa kanyang mga kaibigan, parang na siyang estranghero sa kanyang mga kasama. Hindi na siya nakilala. Pinagkanulo pa nga siya ni Pedro eh. Ay, ni Judas eh. Di ba? Tinakwil pa siya ni Pedro. Yan po yung messianic prophecy. Tinatawag. Sabi niya, sapagkat for the seal of thine house, sabi niya, sapagkat napuspos ako ng sikap sa iyong bahay at ang mga pagduwahagi nila na nagsisiduwagi sa iyo ay nangahulog sa akin. Ano ibig sabihin ng duwagi? Ano po? Sabi niya, and the reproaches of them that reproaches thee are fallen upon me. Nasa akin na lahat ang sisi. Nasa akin lahat ang bagsak. Yun po, dala ni Kristo ang kasalanan natin sa cross at that time. Kaya, lumayo ang Diyos sa Kanya. The God, hindi pwedeng lumapit sa kasalanan. At that time, katawan ni Kristo ay punong-puno ng kasalanan ng mundo. Inako niya ang kasalanan mo. Inako niya ang kasalanan ko. Inako niya ang kasalanan ng lahat. Pero hindi na uunawaan natin to eh. Dapat ito lagi natin araw-araw, every day of our life, we must acknowledge Jesus as our Savior. Dapat po, how to acknowledge Jesus? Obey this word. Put the word of God in your mind, in your heart, in your life, in every day, in your walk. Lagay mo ang Diyos diyan. Sabi doon, see, who cares? Naalala niyo kanta, does Jesus care? Diba? Naalala niyo kantang yan? Who cares? God cares for you. Cast all your burdens upon me for He cares for you. I care for you, sabi ng Diyos. Kaya, umiyak ka sa Diyos. I cry out for the Lord. Umiyak ka sa Diyos. Iyak mo ang hinaing mo. Ang problema mo. Kapag iniyak mo sa Diyos ang problema mo, tingnan mo ang pagbabago sa buhay. Magbago ka. Ituwid mo ang iyong pagkukulang. Iyak ka nga ng iyak. Hindi ka naman nagsasamba sa Diyos. Iyak ka nga ng iyak. Patuloy ka naman gagawa ng kasalanan. Papaano mangyayari? Hindi pwede. Ang pag-iyak ay pagtingin sa iyong mga mali. Ang pag-iyak ay pagtanaw sa panibagong landas. Di ba? Sabi nga, iyak mo yan. At magiging magaan ang iyong pakiramdam. Yun. Ang pag-iyak po sa Diyos. Ang pagbabago. Handa kang isuko ang buhay mo sa Kanya. Isuko ang buhay. Because Jesus cares for you. Di ba? And then, ito pa. Nandyan ang katawan ni Kristo. Nandyan ang iglesia. The church cares for us. Cares for the soul. Those who've been lost soul. Kaya mayroon tayong evangelism. Mayroon tayong benevolence. Because we care for our brethren. But the problem, ito ang katotohanan. We don't even care for the growth of the church. Pag may activities tayo, wala ka. Hindi man lang tayo tumutulong, hindi tayo nag-iisip. Hinayaan na lang natin ang ministro o mga nanggagawa, sila na lang gumawa dyan. Anong ginagawa natin? Pupunta na lang tayo. Di ba?
So kung minsan, nagko-complain pa tayo, bakit ang daming ganito, bakit ang daming ganyan? Imbis na tumulong tayo. Di ba? Church cares for you, but you need to care for the church also. Jesus cares for you, but you need to care for Jesus also. God cares for you, but you need to care for God also. Ganun po yun. Hindi yun lagi na lang one-sided na lang po nangyayari. Hindi po ganoon mga kapatid. Yun po ang tamang pag-iyak sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Di ba? Ayan po mga binanggit o. 1 Corinthians chapter 12, 25-20, Romans chapter 12. Basahin po natin Romans chapter 12 na lang. Tingnan niyo po. Romans chapter 12. Napakaganda po na tinuturo sa atin ng Diyos mga kapatid. Sabi niya sa verse 15, makigalak kayo sa nagagalak, makiyak kayo sa nagsisiiyak. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Na binabanggit doon. Rejoice with them, those who are rejoicing. Cry, sabi niya doon, cry for them with those who are weep with them. Miyak kayo. Anong ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, ito po, cooperation. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. We need to cooperate with one another. The mere fact we are the church, the ligament of the body of Christ. Tayo yung mga ugat na nagkakadikit-dikitan. Cooperation po. Kaya po mga kapatid, kapag may activities po, cooperate tayo. Mga lalaki sa iglesia, mag-isip. Ano po, hindi na kailangan pong sabihan pa tayo. Kayo mismo po, yung bang tag dito, opo, magbigay kayo ng mga idea. Brad, pwede ba itong ganito? Brad, pwede bang ganyan? Magtulungan tayo. Brad, pwede ba tayo mag-meeting? Ganun. Sis, pwede ba tayo mag-meeting? Ganyan. Tulong-tulong tayo lahat. So, yun po yung napakaganda dito mga kapatid. Ano po? Napakaganda na binabanggit. Ano po? Elders care. Yan. Your family cares. I care. Ano po? Can you go to those who care? Nakapunta ka ba? Sabi doon, di ba? Share your burden with one another. Na binabanggit doon. Balikan natin. Doon sa may Psalm chapter 142. Mga kapatid, balikan natin ha. Andiyan pa ba kayo? Nanonood pa po ba kayo mga kapatid? Ayan. Talaga pong malaman po ang ating mga pinag-aaralan po talaga. No? Verse 3 and 4, sabi niya doon. Verse 5 and 6. Ako'y dumaing sa iyo. O Panginoon, aking sinabi, ikaw ay aking kanlungan. Tingnan niyo po. Sa pagdaing ni David, nandoon pa rin po yung acceptance niya that I trust in you. You are my Savior, O Lord God. Tingnan niyo po na binabanggit. Sabi niya, you are my refuge, my portion in the land of the living. Total trust. Total na pagtitiwala sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Buong-buong pagtitiwala sa Diyos ang kailangan. Hindi lang basta tiwala, buong-buo ang pagsunod. Buong-buo ang pagbibigay mo ng buhay. The mere fact, the first commandment, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ang ibig sabihin ng buong-buo. Yan po ang ibig sabihin ng buong pagtitiwala sa Diyos. Tandaan niyo po, kahit anong mangyari, God will never abandon you. Hindi ka iiwan ng Diyos. Tandaan mo yan. Lagi siya nagbibigay ng solusyon sa mga problema mo. Lagi siya nagbibigay ng daan para matakasan mo mga problema yan. Malusutan, ibig sabihin ng matakasan, ma-resolve mo, masolve mo ang mga problema yan. Yan po ang ibig sabihin ng matakasan na sinasabi ko. Hindi po tatakbuhan. Hindi po. Lagi siya nagbibigay po ng paraan. Kasi nandiyan ka na nalugmok ka na, umiiyak ka na. So gagawa at gagawaan ng Diyos na maibalik mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. At ang pagbabalik ng pagtitiwala, ulitin ko po, ang pagbabalik loob sa Diyos.
magbalik loob ka sa Diyos. Huwag mo nang intayin pa na ikaw ay masaktan ng mundo. Tingnan niyo po, yung mundo, yung problema, ibabagsak siya ng mundo. Mayroong mangyari sa buhay mo dahil sa mundo, hindi dahil sa Diyos. Huwag na nating intayin pa yan. Tandaan nyo, gusto ng Diyos magandang buhay mo. Gusto ng Diyos maayos ang buhay mo. Gusto ng Diyos mapayapa ang buhay mo. Naalala yung sinabi ko? Diba? Kasama mo lagi si Kristo. Sa oras ng bagyo, tatayo siya. Gisingin mo lang ang Panginoon. Tatayo siya. Stand still. There will always be peace. Yan ang gusto ng Diyos. Gisingin mo ang Diyos. At ang paggising sa Diyos, pagtitiwalang buo at pagsunod sa Kanya. At sabi niya nung ginising siya, you o little faith, kayong mga mahinang pananampalataya, kasama na nga ninyo ako, sabi niya. Di ba? Nahintakutan. Sila doon sa bagyong malakas. So, ang paiwatig nito sa atin, kasama natin ang Panginoon. Anuman, problema, takot sa buhay mo. Tandaan nyo, laging nandyan ang Panginoong Yesus. Gisingin mo lang siya. Hindi siya sabi na tutulog siya. Ibig sabihin ng paggising, sumunod ka sa Kanya. At umiyak ka sa Diyos. Cry to the Lord. And He will comfort you. He will touch you. He will make your life peaceful. Basta, sumunod ka, magbago ka sa Panginoon Diyos. Ayan. Kadalas kasi, sinisisi natin siya, di ba? Attend to my cry, for I am very low. Sabi ni David, painggan mo ang panalangin ko, Lord. A prayer for strength and calm when trouble. Binabanggit ko nga sa inyo kanina. Di ba? Nagulumihan ng mga apostol, nagugulo, may problema sila. Kaya ginising nila ang Panginoon. In James chapter 5, verse 13, anong sinabi dito? James chapter 5, verse 13. Sabi dito, di ba? Sabi niya, is any among you afflicted? Meron ba sa inyo? Nababata, nabaga sa inyo, isa sa inyo? Siya ay manalangin. If any one of you afflicted, let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Sabi ng Panginoon. Bakit sinabi ni Santiago ito? Hindi ba? Dahil alam niya, sa bawat awit, nandun ang Diyos. Naalala mo ang Diyos. The Lord is my shepherd. Whom shall I fear? Even though I walk in the valley of death. Sabi doon, hindi ako matatakot. Sabi niya. In Psalm chapter 50, sabi natin, mga awit, chapter 50. Anong sinabi dito? Verse 14 and 15. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. Ayan po sinasabi ko lagi. Di ba? Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Tingnan niyo po, when are we going to paghandog sa Diyos ng haing pasasalamat? At tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Kapatid, ano ang panata mo sa kataas-taasan? You will obey Jesus, di ba? Do you believe in Jesus, the Son of God? Yes. Tingnan niyo po. Do you believe that Jesus is God and the Son of God? Yes. Lagi natin sinasabi yan. And that is your confession. That is your panata. At tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan. Sabi niya, ililigtas kita at iyong luluwalhatian ako. Dito po sa awit, chapter 50, verse 15. Psalm chapter 50, verse 15. The Lord said, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Tingnan niyo po. Anong ibig sabihin ng Psalm 50? Sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin sa oras ng iyong mga problema, sa oras ng iyong kabagabagan. Sabi ng Diyos, ililigtas kita.
And that's happened in Mark. Nabasa natin kanina, chapter 4. Diba? Sabi niya, kapag tayo'y nababagabag, tumawag ka sa Diyos. But how can we call to God if we are still committing a sin? Sabi ng Diyos, tumatalikod siya. Ang kanyang mukha ay tumatalikod sa mga taong makasalanan. Kaya dapat po maging matuwid tayo. Sa pagtawag natin sa Diyos, we are willing to repent, we are willing to change our life. And the Lord said, sabi niya, ililigtas kita. And then, you shall glorify me. Luluwalatiin mo ako. Anong ibig sabihin nun? Ipapamuhay mo na ako. You shall magnify God in your life. Palalakihin mo na ang Diyos sa buhay mo. Nandun ang ibig sabihin nun. No? Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral, makita ninyo po, deliver me from my persecutors because they are stronger than I. Yun po. Alam ni David, no? Sabi niya, kaya sabi ni David dito, sa awit chapter 142 na binabasa natin, napakinggan na pinag-aaralan natin, sabi niya sa verse 6, pakinggan mo ang aking daing, sapagkat ako'y totoong nababa. Sabi niya, iligtas mo ako sa nagsisiusig sa akin, sapagkat sila'y malakas kaysa akin. Sa wikang Ingles, attend unto my cry. Sabi ni David, attend unto my cry, for I am brought very low. Bagsak na ako. Deliver me from my persecutors. Iligtas mo ako sa mga tumitulig sa akin, sapagkat sila ay mas malakas pa sa akin. Sabi niya. Diba? And in verse 7, ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan. Saan bilangguan ng kaluluwa? Nakabilanggo ang kaluluwa natin sa kasalanan. At ilabas tayo ni God dito. But we must have a willingness to obey, a willingness of mind and heart, na talagang gusto mong ilabas ka ng Diyos sa bilangguan ng kasalanan, upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Tingnan niyo po, gusto ni David, ilabas muna siya sa kadiliman para makapagpasalamat siya. Dahil alam ni David, kapag siya'y nasa kasalanan, hindi siya makakapagpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po, sabi niya, kubin ako ng matuwid, sapagkat ikaw ay gagawang may kagandang loob sa akin. Sabi niya, bring my soul out of prison, that I may praise thy name. Kasi kung nasa kulungan siya ng kadiliman, hindi niya mapupuri ang Diyos. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Nandoon ang acceptance of David na binabanggit doon. Oftentimes, the ungodly set out to destroy the godly. Totoo yan. They can be very effective. Mapakalakas po talaga yan. Ang mga kakampi ng Diablo, napakalakas po. But they will never defeat God. Tandaan niyo yan. But they will never defeat God. Tignan niyo po. Who can separate us from the love of God? Neither death, sabi doon, hindi wala po. Neither any principalities of this earth. Hindi po tayo pwedeng ilayo pagmamahal ng Diyos. Tandaan yan. No one can defeat God. If God is with you, walang tatalo sa iyo. May mga kapatid, panawagan ng Diyos, lagi tayong umiyak sa Kanya para magbago tayong lagi. Sa bawat hinaing, sa bawat daing, isipin mo, bakit nangyari sa iyo to? Dahil gusto ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Tingnan nyo ang hinaing ng prodigal son. Hinaing niya, hirap na siya. Pero nung nag-hinaing siya, naisip niya si God, babalik ako sa aking Ama. Ganun po dapat tayong lahat. Let us return to God. Sa mga kapatid na nakakalimot sa Diyos, bumalik po kayo sa Diyos. Nandyan po ang iglesia niya. Kaninong iglesia ba yan? Sa anak po niya yan. Sa kay Kristo po yan. Ano po, na binabanggit doon. Kaya halina kayo. Bumalik tayo sama-sama. Talikuran, kaligtaan ang nakaraan. Forget the past. Press on toward the goal. Sabi ng Diyos. Now I cry out unto the Lord. Ang aking iyak ngayon, mga kapatid, daing ko kay God, nasaan ang ibang kapatid ko?
Lord, dalhin mo sila muli sa iyo. Yan ang aking daing. Yan ang aking pag-iyak. Tingnan nyo. Sa buhay natin, mga kapatid, lagi nandiyan. The Lord is our refuge. Bring my soul out of prison, that I may praise your name. Diba? Sa buhay natin, kaya po, dito, sa bawat liwanag ng buhay natin, kung makita natin, mga kapatid, David desired to be free from that cave. We are all in the cave now. Lumaya na tayo sa cave na yan. Lumabas tayo sa dilim. Andiyan ang liwanag. The Lord is my light. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. The last verse of Psalm 23. Tandaan natin yan. If we went out from the cave, there is light. And follow that light. Do not return from the cave of sin. Do not return from the cave of loneliness. Do not return from the cave ng mga makasalanan. Lumabas na tayo dyan sa buhay na yan. We are been imprisoned by this world. Sabi nga ng Panginoon Diyos, you are not of this world. We are in the world, but we are not on this world. Kaya po, be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, sa gabing ito, muli tayong tinuruan ng Diyos, I cry out to the Lord. Nana po, naunawaan natin ang cry out. Hindi lang basta pag-iyak sa Diyos. Ang pag-iyak, muli ko sabihin, may kasamang pagbabago sa buhay natin. Ano po? When you cry, there is always magandang pakiramdam. Literal po yan. Di ba? Pag may problema kaya, hindi mo masabi sa iba, umiyak ka. Di ba? Para bang lumagaan na yung pakiramdam mo. Ito po, pinag-aralan natin ang pag-iyak po ay paglabas mo sa kuweba at ang pagbabagong buhay. Sumunod ka sa Diyos. And the Lord will always be your refuge. The Lord will always be your defender. The Lord will always save you. The Lord will always uplift you. And the Lord will always comfort you. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. And I hope and I pray, marami tayong naunawaan sa pag-aaral na ito. Ayain niyo po, ang iba po, na i-replay po ang lesson na ito. Kung di sila nakanood ng live, pwede po i-replay ito. At makita natin, nandyan po ang Panginoon Diyos. Kapag ikaw ay lumabas sa kuweba ng kasalanan, nandyan ang iglesia. At ang mga anak ng Diyos, ang kasama natin lahat. We are all the children of God. Those who continue to be freed from prison. We are malaya. Pinalaya na tayo. Huwag ka nang bumalik sa kulungan. Umiyak ka na sa kuweba. Nakalabas ka na. Huwag ka nang bumalik diyan. Magandang gabi po muli sa inyo, mga kapatid. Sa gabing ito, sa ating pinag-aralan, ito po ang solusyon natin sa kalungkutan. Tandaan niyo po, nandyan lagi ang Diyos. Ang Panginoon, kailanman ay hindi tayo pababayaan. Because andyan ang pagpapala ng Diyos. Sabi nga niya, for you will deal bountifully with me. We cannot sabi niya, we cannot outgive God. Doon po, no, His abundance, andun po ang kanya pong siksik liglig na gabay sa ating lahat na binabanggit ko. Ang yaman ng Panginoon Diyos kailanman ay hindi mawawala sa atin. Natanong, can you relate to this psalm? If so, learn from David to trust God. Pagtitiwalang may pagbabagong buhay. Tandaan yung sinabi ni David, alisin mo ako dito sa pagkakakulong upang ikaw ay mapuri ko. Tignan niyo po. Let us praise the Lord. Let us go out
from prison of sin. Samahan niyo po ako na manalangin sa gabing ito po. Dahil po lahat ay mag-pray. Let us all pray.